Gusto nyo bang makita ang Pilipinas? Tara, samahan nyo ako maglakbay. At bisitahin natin ang 82 probinsya na nagdudugtong sa malaking isla. Ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Kiko Kalikasan, Batang Pasig, Tubong Pasig, at ito ang Philippine Loop Season 2. Ito ang kwento sa likod ng 3 araw ko sa kalsada. Malamig na hangin ang gumising sa akin sa pantalan ng bayan ng Dingalan kung saan ako nagpalipas ng magdamag. At itinuloy ko nga ang plano kong magpunta sa grotto. At dahil bundok ka papunta ron, may mga pagkakataon na itinutulak ko lang ang aking bisikleta. At kahit tumalabig yung panahon, nagawa ko pa rin pagpawisan sa taas ng mga ahon. Iba't ibang klase ng mga puno at halaman ang aking nadaanan. At maging puno ng pine tree na makita natin kapag umakyat tayo ng Baguio, meron dito. Hanggang sa maabot ko na nga ang summit. O diba, hiking-biking ang nangyari. I'm on top of Dingalan! And look at the view! Woo! Ang hangin! Ang sarap! Ang ganda ng view! Kaya naniniwala talaga ako sa kasibahan ng mga mountaineers na the best view comes from the hardest climb. And that rewards are these: the beautiful sunrise, the cold weather, and the heartbreaking view of Dingalan. At nang marating ko na nga ang baba ng grotto, nagkapag muna ako at nagyosi. Imagine niyo na lang, nagkakape kayo tapos ganitong klaseng view ang bubungad sa inyo. Napakaganda. Aminin na natin, mabibili natin lahat sa pamamagitan ng pera pero hindi ang kaligayahan. At pagkatapos ko magkape, isa-isa kong hinakbang ang hagdan papunta sa grotto. Napapaligiran ang lugar ng iba't ibang klase ng floras at faunas. At kung alam niyo ang tawag sa bulaklak na to, comment down below. Hanggang sa marating ko na nga ang imahe ng Our Lady of Nuestra Señora de Buen Viaje na nakaharap sa malawak na kabundukan at karagatan ng Dingalan. Dinig nyo naman siguro sa video kung gaano kalakas ang hangin dito. At na magsawa na ako tumambay, bubaba na ako. Tapos padyak na naman, papunta sa Pacific View. 3 kilometro ang pinadyak ko hanggang sa marating ko ang lugar. Pero habang pumapadyak ako, maya-maya rin ang paghinto ko para kuhanan ang magagandang view. Hindi ako makapadyak, ang lakas ng hangin dito. Ganda ng view. Kahit hindi naman kataasan at kaya-kayang padyakan, hindi ka talaga makapadyak dahil sa lakas ng hangin. At naniniwala ako, ginawa ng Diyos na perpekto ang mundo. At kung may pagkukulang man, nasa atin yun. Minsan napapatanong ako, bakit kailangan sirain ng mga kabundukan, gawing basurahan ang karagatan, at kitilin ang mga walang kalaban-laban na puno at halaman. Balanse ang mundo, hindi lang tayo ang nabubuhay dito. May mga hayop, mga ibon at mga centipedes na narirahan dyan. Kaya kapag sinira mo ang kabundukan, patayin ang mga puno at gawing basurahan ng karagatan. Hindi lang habitat nila ang sinira mo, maging ang mga buhay nila. At kasama sila noong ginawa ng Diyos ang mundo. Hanggang sa parating ko na nga ang Japog na lugar, hindi na ako pinagbayad ng entrance fee. Ideliver na ako ng mga tao dito kasi nga raw malayo pinanggalingan ko. Reminder lang, kung pupunta kayo sa lugar na to, dapat doble pag-igat ang gawin nyo dahil napakadulas ng lugar. After 10 minutes na lakaran, at bubungad sa mga mata ko ang napakagandang 360 panoramic view ng Dingalan. Sobrang underrated ng lugar, hindi mo ma-explain. Isa ito sa magandang view deck na nakita ko. Imagine ganito kagandang klaseng lugar tapos tatapunan mo lang ng basura. Napakawalang hiya mo namang tao. Sabi nga, your action reflects on your personality. Kaya kung baboy ka, huwag mong dalihin sa lugar ng mga pinupuntahan mo. At tandaan mo, ang mga puno, hayop at halaman ay bahagi ng cycle ng mundo. And this is the story behind of my 3rd day on the road. Thank you for watching and God bless.